Sino ka nga ba talaga? Yan ang nagbabagang tanong ng karamihan. Pagkatapos maungkat ang malalim na koneksyon ng iligal na Philippine Offshore Gaming Operator o POGO, kina Alice Guo, Royina Garma at ang mga Duterte. Ito ay isang malalim na issue kung saan nalabag ang karapatang pantao ng karamihan ng mga Pilipino mula sa EJK, kidnappings, illegal na droga at espiya ng China. Dagdag pa rito ang issue ng korupsyon na nanggagaling mismo sa mga kataas-taasang miyembro ng gobyerno kung saan madalas ay ginagawa na lang nilang biro. Pero ang katotohanan ay mas masaklap pa sa katang-isip lamang. Dito natin makikilala ang negosyong gobyerno at ang mga nakikinabang sa mga kawawang Pilipino. Dahil sa mga bagong impormasyong lumalabas at lalabas pa sa Quad Committee hearings ng House of Representatives, unti-unting nabubunyag ang mga koneksyong pilit pinagtatakpan ng mga mastermind nito. Isa na rito ang brutal at walang awang pagpaslang kay Wesley Barayuga. Kilala bilang isang mabait at marangal na ama at kaibigan sa marami. Siya ay isang retired police general na naging board secretary sa PCSO noong 2018. Dahil sa nalaman nitong korupsyon sa loob ng PCSO, siya ay dinarget ni Royina Garma, ang dating general manager ng PCSO, sa kadahilan ng balak ni Barayuga na maging key witness para sa NBI. Sa katotohanan nga, hirap pa silang patayin si Barayuga dahil hindi ito gumagamit ng sasakyan at sumasakay lamang gamit ang mga pampublikong sasakyan. Siya rin ay nagbabaon lamang, kaya naman hirap na hirap silang tambangan ito. From my informants, in-issue yung vehicle na yon dahil nahihirapan yung tropa ni Colonel Mendoza na ipinpoint yung movement niya. Kasi sabi ko nga, gumagamit siya ng public transportation. Hindi ba, General Pinili? My classmate, I know him personally because we are eating during lunchtime. Nagbabaon? Nagbabaon siya. Yes. Nagbabaon siya. And, pero gumagamit siya ng public transportation. Yes, sir. Because yes, according to him, exercise din daw. Yes. Kasi nahihirapan nga yung naatasan na yariin siya eh. Nahihirapan, why? Dahil gumagamit siya ng transportation, walang pattern. Noong Quad Committee hearing, nabigyan ng mas malinaw na imahe ni Lieutenant Colonel Santi Mendoza, ang isa sa mga salarin na sangkot dito. At kung paano nila pinagplanuhan patayin si Barayuga. Ako po ngayon ay voluntaryong magbibigay ng aking nalalaman at ilalahad ang aking naging partisipasyon sa isang pangyayari sa aking pagkakaalam ay bahagi ng aking tungkulin bilang isang tagasugpo ng salot ng ating lipunan, ang iligal na droga. Ngunit ako po ay nalinlang at napaniwala ang ibinigay na tasking sa akin ay makakatulong laban sa droga, subalit ito pala ay ginamit sa kasangkapan para sa pansariling interes at masamang layunin. Saad ni Mendoza, si Garma raw ang mastermind sa pagpatay kay Barayuga. Dahil ang utos ay mula kay GM Garma, dating Colonel Royina Garma, na may personal na kaalaman tungkol sa mga iligal na aktibidad ng droga ni Wesley Barayuga. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan na tanggapin ang utos na ito, sa kadahilanang isang opisyal ng gobyerno ang aming target, ako ay napilitan na lang na sumang-ayon at sumunod dahil ang utos ay mula sa nakakataas na opisyal at upperclassman ko na si Colonel Leonardo, at ang utos ay galing mismo sa isang opisyal ng gabinete
ni Ma'am Rowena Garma. Nasangkot daw si Mendoza sa plano ni Garma na mag-organize ng hit sa isang mataas na posisyon sa gobyerno na involved sa droga. Nais mang imbestigahan ito ni Mendoza, ngunit siya ay dali-daling pinigilan ni Leonardo at sinabing may sapat na impormasyon na si Garma tungkol sa target nila. Sinabi pa niya na ang pagsasagawa ng proyektong ito ang magdidikta sa direksyon ng aking karera bilang isang pulis. Noong Pebrero 2020, muling nag-follow up si Police Colonel Leonardo at nagbigay ng karagdagang detalye kabilang ang pangalan ng target na kanyang tinutukoy bilang isang Wesley Barayuga, na nalaman ko siya ay kalihim ng Philippine Charity Sweepstakes Office noong panahong iyon. Binigyan din niya ako ng sinopsis na naglalarawan sa umano'y pagkakasangkot nito sa illegal na droga. Matapos matanggap ang impormasyon, sinabi ko kay Sir Leonardo na dahil isang opisyal ng gobyerno ang target, mahalaga na magsagawa ako ng sarili kong verifikasyon. Ngunit sinabi niya na hindi na kinakailangan dahil ang utos ay mula kay GM Garma. Panahong 2020 nang sinimula ng plano, pinangalanan ni Leonardo kay Mendoza si Barayuga bilang target na involved sa droga. Sinabihan din siya ni Leonardo na maghanap ng hitman. Kinontak ni Mendoza si retired Corporal Nelson Mariano upang maghanap ng gun for hire. Matapos tanggapin ang assignment, pinasimulan ko ang paghahanda para sa proyekto, kabilang ang pag-recruit ng isang angkop na tao para isagawa. Kinausap ko si Nelson Mariano na kilala kong may network kaugnay sa ganitong klaseng operasyon dahil siya ang aking dating informant sa mga personalidad ng droga at binigyan ko siya ng paunang detalye ng proyekto. Naisagawa ang pagpatay kay Barayuga noong July 30, 2020 sa kamay ni Nonoy, isang hitman na pinaghahanap pa rin ngayon ng pulisya. Balik naman tayo kay dating General Manager ng PCSO na si Rowena Marsan Garma. Sa kanyang termino sa PCSO sa taong 2019 to 2022, siya'y nakapagtayo ng STL Party List na pinondohan mismo gamit ang pondo mula sa PCSO na umabot ng lampas 2 million pesos. Nung ikaw ay PCSO General Manager, nagtayo ba kayo ng STL Party List? Yes, Mr. Chair. Nagtayo ka ng STL Party List? Yes, Mr. Chair. Anong pangalan ng anong ibig sabihin ng STL Party List? Samahan ng totoong larong may puso, Mr. Chair. Samahan ng totoong larong may puso. Yes, Mr. 69 Chair. sa balota. Sige. Naglagay ka ba ng pondo sa STL Foundation na kung saan siya sumusuporta sa STL Party List na galing sa PCSO? No, Mr. Chair. Stop lying. GM cannot- Garma, I know that you put money on that foundation. No, Mr. Chair. You put money from the PCSO. You put money. No, Mr. Stop Chair. lying. I will show you something. I cannot recall, Your Honor. Sige. Pakita natin yung yung unang pakita natin yung binigay na 2 million. And I will be asking the official of PCSO about the donation that was given by PCSO to the STL Foundation that directly benefited the STL party list. Because sa party list na to ng STL, pinsan mo ang second nominee. Am I correct? Dagdag pa rito ang 7 kamag-anak nitong naka-appoint sa PCSO, kabilang ang kanyang anak. Sa ilalim ng kontrol ni Garma sa PCSO at sa tulong ng mga empleyado at kapamilya ni Garma, milyon-milyon ang nakalap nilang pera mula sa PCSO. During the time that you were DGM of PCSO, do you remember that you have appointed several members of your family? Yes, Mr. Chair. How many? More or less Whatever. 5. I'm sure more than 5, Mr. 7. Chair. Yeah.
And one of those is your daughter. Am I correct? You appointed her as confidential agent. Yes or no? Yes, Mr. Chair. You appointed your daughter who is sick as a confidential agent. And do you know the meaning of a confidential agent? Yes, Why did you Mr. appoint Chair. your daughter if she's sick? At sa tulong ng mga empleyado at kapamilya ni Garma, milyon-milyon ang nakalap nilang pera mula sa PCSO. Nailahad din mula sa hearings na si Garma ay nagsimula bilang pulis sa Davao City. Bukod sa personal nitong kilala, ay malapit ito kay dating Davao Mayor at ex-President Rodrigo Roa Duterte. Panahon 2018, lumipat siya upang magsilbi bilang police chief sa Cebu. Sa panahong ito, nakumpirma ni retired Mayor Tomas Osmeña na may 198 recorded killings si Garma sa loob ng kanyang termino sa Cebu. Dagdag pa rito, kumikita raw si Garma ng 1 million pesos kada linggo mula sa gambling outlets sa Cebu. It says that when Garma was head of CIDG, she was collecting 1 million pesos a week. Involved din si Garma sa pagpaslang sa 3 Chinese drug lords sa loob ng Davao Penal Colony noong 2016 na kung saan inamin ng mga salarin na si Master Sergeant Arthur Narsolis raw ang nag-order ng hit sa 3 Chinese drug lords. Dating boss ni Garma si Narsolis at inamin ni Garma na nagkaroon sila ng relasyon ni Narsolis. Dagdag pa rito, miyembro din si Garma ng Davao Death Squad o DDS na ngayon isa sa mga iniimbestigahan ng International Criminal Court o ICC. Nilahad nito ni Arturo Las Cañas. Ayon sa kanya, nothing is established in Davao City without the blessing of Rodrigo Roa Duterte. Dagdag pa niya, Duterte is the Lord of all the drug lords in the southern Philippines. He is the most dangerous person in the southern hemisphere. ngunit patuloy pa rin ang pag-deny dito ni Duterte. Malinaw din sa binigay na testamento at ebidensya sa kaugnayan ni Garma sa DDS at kay ex-President Rodrigo Roa Duterte bilang si Duterte mismo ang nagbigay ng posisyon kay Garma sa PCSO. Ngunit di pa natatapos ang kabuuan ng storya Mr. Chair, I am sapagkat sa mga nalaman at malalaman pa sa mga darating na Quad Committee hearings, ang utos sa pagpatay kay Barayuga ay nanggagaling di umano sa mas mataas pang posisyon, mas mataas pa kay Garma. Dagdag pa rito ang pagkakaalam ni Senator Bongo sa operasyon ng pagpatay kay Barayuga na pilit nitong dinidinay. Ano nga ba ang totoong dahilan sa pagpatay kay Barayuga? Ano nga ba ang impormasyong hawak nito na ayaw lumabas ng kanyang oposisyon? Kanino ba talaga nanggaling ang utos sa pagpatay kay Barayuga? Sundan ang mga susunod sa Quad Committee hearings upang malaman ang katotohanan sa kaso ni Wesley Barayuga. Ito ang katotohanan